ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panliligaw, makikita ng babae kung karapat-dapat ba niyang papasukin sa buhay niya ang isang lalaki. Dito nila makikitang pareho kung swak ba sila sa isa't isa o hindi. Ikaw kabarangay, paano ka mangilatis ng manliligaw? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Dayan, 30 years old at hindi naman kagandahan, pero sabi nila, malakas daw ang appeal ko kaya maraming nahuhumaling sa akin. Pero dalawa lang ang pinagbigyan kong manliligaw sa akin. Ang una ay si Leo, 35 years old at ang ikalawa naman ay si Renan, 40 years old. Parehong maayos at gentleman. Ang pinagkaiba lang nila ay ang estado sa buhay. Simulan natin kay Leo. Hindi mayaman si Leo. Simpleng empleyado na kailangang pumasok sa trabaho ng 8 oras. Hindi kalakihan ng sahod pero nakakaraos na. Komedyante siya at palagi niya akong napapatawa. Simpleng tao at marangal. Nirerespeto ako at syempre gwapo rin naman talaga. Papa Dudut. Uy, okay ka lang ba dito, Dayan? Oo naman. G lang sa tuhog-tuhog. Nakakahiya eh. Sus, bakit ka naman mahihiya? Kasi ang lakas ng loob kong mag-aya ng date sa'yo. Tapos dito lang sa kanto kita dadalhin. Aba, masarap naman ang pagkain dito eh. Pero first date kasi natin to. Dapat magpa-impress ako sa'yo, di ba? Impressive naman to, ikaw naman. Masyado mong dinadaw ng sarili mo. Gusto lang talaga kitang tratuhin na prinsesa. Bakit? Hindi na ba pwedeng kumain ng fishbowl at kikiam ang prinsesa? O sige, basta babawi ako sa'yo sa susunod. Na-short lang kasi talaga eh. Nagka-emergency sa bahay ako lang tong inaasahan nila. Leo, hindi mo kailangang magpaliwanag. Ayos lang naman eh. Ikaw naman oh. Basta, ilista mo na tong utang ko. Anong utang? Sa galanting date next time. Uy, malakas ng loob ah. Kampante ka talagang may next time. Bakit? Wala na ba? Joke lang. Siyempre meron. Basta, may tatawid mo tong date natin na hindi mo ako binabastos. G ako sa next date natin. Nakakapanibago. Ha? Ang sabi ko nakakapanibago. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng okay lang sa kanya kahit fishbowl lang ang kaya ko. Anong fishbowl lang? Kaya mo nga rin akong bilhan ng sagot gulaman tsaka dynamite eh. Ganun pa rin yun. Pare-parehas na mura. Ang importante, kahit mura lang ang kaya mo, mas kaya mo pa rin magmahal. Uy, Uy, wait lang. Ang corny nun ah. Dahil yata to sa mantika ng fishbowl eh. Manong, change oil ka na nga please. ay, ang swerte ko naman. Swerte saan? Kasi nakilala kita. Akala ko kasi nakatipid ka eh. Ikaw, bakit ganyan ka? Ano? Diyosa? Ganon? Hindi, bukod dyan. Bakit? Bakit okay lang sa'yo ang simple? Hindi naman kasi ako lumaking mayaman, no? Galing din ako sa hirap. Kaya alam ko kung paano i-appreciate yung mga ganitong bagay. Sanayan lang ba? Hayaan mo, sa susunod, hindi mo na kailangang masanay sa fishball. Saan mo ako sasanayin next time? Sa chicken balls? Hindi, isaw ka sa akin sa susunod. Uy, pwede mong mag-request ng tukneneng next time? Ay. Ngayon alam ko na. Sige, tokneneng tayo next time. Ay.
Natuwa ako sa fishbowl date namin ni Leo Papadudut. Simple lamang yon, pero marami kaming napag-usapan. Komportable ako sa kanya na magsabi ng mga bagay na naiisip ko. Alam ko kasi na hindi niya ako huhusgahan. Marami siyang points, plus points yon, Papadudut. Dumako naman tayo sa next kong manliligaw. Walang iba kundi si Renan. 10 years ang tanda ni Renan sa akin, pero kiber lang. Hindi naman ako tumitingin sa edad. Mas gusto ko nga kung mas malaki ang agwat ng edad ng lalaki sa akin. Feeling ko ay prinsesa ako at kaya niyang protektahan. At ang isa pang nagustuhan ko kay Renan Papadudut ay matalino rin siya at may class. Isa siyang negosyante at may kaya sa buhay. Marami nang napatunayan sa buhay. Red, Ano yun? hindi ba masyadong mahal dito? Paano mo nasabi? Ito yung napapanood ko sa mga aircon na vlogger eh. Sorry, aircon na vlogger? Paano naging vlogger yung mga aircon? Ay, hindi nga pala pangkanalang humor mo. Kanal? Trend kasi yun. Bale, may dalawang klase raw ng humor. Yung aircon, tsaka yung kanal. Interesting. Yeah, interesting. Kapag aircon ang humor mo, ibig sabihin sosyal ka. Mayaman, alta, ganun. Kapag kanal naman, tulad ko. Beautiful? Hindi ko alam kung hindi mo talaga alam ang sinasabi ko o binobola mo lang ako. Alam mo, pati tawa mo pang aircon. Apakayaman. Pwede ba? Wag mo ako masyadong purihin. Normal lang akong tao, simple lang. Sus, anong simple lang? Tigilan mo nga ako. Walang simpleng tao na afford ng ganitong fine dining restaurant, no? Tapos, 5-course meal pa. Alam mo ba, ngayon ko lang to na-experience. Nung sinabi mong 5-course meal tayo tonight, akala ko kailangan kong mag-review eh. Akala ko babalik ako sa college. May pa-course pa kasing nalalaman eh. Napapatawa mo talaga ako. Paano? Yan lang ang ambag ko dito. Bukod sa ganda, syempre. Ganda-gandahan lang talaga ako rito Uy, huwag kang umasa na makikihati ako sa bill mamaya Kahit service charge, naku, wala talaga. Provider ako, Diana. Never kong pinagbayad ang mga babaeng nakadate ko. Talaga ba? What? Do you wanna pay? Syempre hindi, no? Gusto mong mag-walkout ako rito? Uy, puro ka na lang tawa dyan. Halatang hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi ko eh. Gusto mo lang yatang maging polite eh. Hindi I'm really enjoying your company. Company? Purita lang ako, Red. Di ko afford magtayo ng company. Your sense of humor is great. Honestly, wala pa akong nakilalang babaeng katulad mo before. Alam mo, na-appreciate ko yung mga papuri mo sa akin. Papuri naman yung sinabi mo, no? Oo. Pero, hinay-hinay lang sa English kasi anytime pwede akong bumulagta rito eh. Baka alam mo na, nosebleed ako. Uy, hindi ako mayaman na social, Red. Bakit ako? Why not? Hindi nga tayo magkatulad eh. Magkaibang estado ng mga buhay natin. Sa pelikula lang to legit eh. Diana, mga material na bagay lang ang pinagkaiba natin. Huwag mo nang isipin yun masyado. Ang importante, masaya akong kasama ka. Napapatawa mo ako. Tingnan mo to. Kaya naman palang magtagalog ng straight eh. Gusto pa kasing paduguin yung ilong ko. Yan naman si Renan. Kahit na hindi kami magkaestado sa buhay ay hindi niya pinaramdam sa akin na maliit akong tao. Yun ang nagustuhan ko sa kanya.
Tanggap niya kahit na hindi kami magka-level ng bank account. Saka feeling ko ay para kong bida sa soap opera. Isang hampas lupa na nakapag-paibig ng isang mayaman. Lakas makahaba ng hair, hindi ba? Ayos din tong si Renan. Dahil nga sa parehong ayos sina Renan at Leo, mas nahirapan akong mamili kung sino ba sa kanilang dalawa ang sasagutin ko. Pareho silang pasado base sa mga good quality na pinakita nila sa akin. Pero sa mga hindi magagandang ugali, sino kaya sa kanila ang mangunguna, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang exciting ang magpaligaw. Dati sa isa lamang ako nagpapaligaw. Doon na sigurado akong sasagutin ko sa dulo para wala ng stress sa pagpili. Pero nung binago ko ang mindset ko at sinabing kailangan kong makilatis at maranasan kung paanong maligawan ng sabay-sabay, ay doon naman ako mas lalong nahirapan, Papa Dudut. Mahirap pero na-enjoy ko naman. Lakas makababae kapag ligawin ka talaga. Sa pagpapatuloy ng pagpapakitang gilas ng dalawang manliligaw ko ay marami pa akong nalaman sa kanila na hindi ko nagustuhan sa simula. Wala naman kasing perpekto. May mga hindi tayo magagandang ugali. Bahala ka na lang talagang mamili kung ano ang red flag ang kakayanin mong makita sa pang-araw-araw. Simulan po natin kay Leo. Wow! Talagang dinala mo ako sa restaurant ah. Bumabawi ka talaga. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako eh. Lahat ng pangako, tinutupad ko. Sus! Ganyan naman kayong mga lalaki sa simula eh. Tutupad ko nun ng pangako, pero kapag nahook na kaming mga babae, saka kayo bibitaw. Kampante na kayo eh. Nakuha nyo na kami. Grabe ka, ang laki naman ng galit mo sa aming mga lalaki. Sa true lang no? Damay na naman kaming matitinong lalaki. O bakit? Matino ka ba talaga? Oo naman. O patunayan mo. O magtanong ka. O sige nga. Anong zodiac sign mo? Anong kinalaman ng zodiac sign ko sa pagiging matino? Hindi naman doon nakikita yun. Minsan kasi, kaya nung i-prove kung matino ka ba talaga. Para malaman ko rin yung ugali mo. Ay, sige. Virgo ako. Oh? Uy, kasundo ko ang mga Virgo ah. Tsaka competitive kayo. Tama. Malinis at very organized. Maaasahan din sa trabaho. Alam mo, may kilala akong Chinese. Ang hinahire lang niya, puro mga Virgo. Kasi alam niyang maaasahan sa trabaho. O diba, sabi ko sa'yo eh. Che, hindi ka nga naniniwala sa zodiac signs eh. Ngayong nalaman ko na maganda pala ang qualities naming mga Virgo, syempre, naniniwala na ako. Ay nako, pero seryoso. Anong plano mo sa buhay? Umasenso. Leo, lahat naman tayo gusto yan, no? Sino bang gustong malugi sa buhay? Kaloka to. 5 years from now, dapat manager na ako sa office namin. Alam kong kaya ko naman eh. Nagsabi na rin ako sa boss ko. Sinendan ko na rin siya ng credentials ko para maipila na ako. Tinanggap naman niya at di naman sa pagyayabang pero naniniwala siya sa galing ko. Habang hinihintay ko yun, meron pa akong naiisip na negosyo. Since mahilig ako sa mga motor, bala kong simulan sa pagbebenta ng mga pyesa. Pero sinimulan ko na pala yung isang negosyo ko. Last week lang. Anong negosyo? Yung paglilinis ng mga helmet ng mga rider. Lalo na yung mga nasa motorcycle ride-hailing service. Di ba, laging reklamo, mga maaasim yung mga helmet nila. Saka maganda rin yun na panimula ako para makipag-small talk sa rider sa ibang kailangan nila. Magagamit ko yun balang araw kapag nagsimula na akong magbenta ng mga kailangan ng riders. Ay, in fairness, ang galing mo naman doon. Wagi ka ha. Hindi ko inaasahan ang sagot mong yan ha. Sabi mo nga, di ba? Kaming mga Virgo, mga competitive.
O ano, napatunayan ko na bang Virgo ako? Napatunayan mo sa aking maayos kang tao at may pakialam sa future. At kung papalarin na makasama kita sa future, gusto ko bumuo tayo ng pamilya. Alam mo, tinatamaan na ako ng kilig sa mga sinasabi mo Pero mag-bill out na tayo kasi nag-aabang na yung waiter sa sulok ko. Padabog na rin silang nag-aayos ng mga upuan. Halatang pinapaalis na tayo. Naku, oo nga no. Tayo na lang pala yung customer dito. Napasarap yung kwentuhan eh. Waiter, pa-bill out na po. Leo, kailangan ko bang mag-ambag? Hindi, akong bahala dito. Sabi ko nga sa'yo, ikaw ang reyna ko, di ba? Teka, Dayan Pakicheck naman kung tama yung mga in-order natin. Parang sobra tong babayaran eh. Teka. Parang tama naman. Buti nga walang service charge Mas nakamura pa tayo. Dayan, Ano yun? kulang tong dala kong pera eh. Ha? Okay lang bang abonohan mo muna? Na-turn off ako ng slight doon, Papa Dudut. Yung tipong nasa maganda kayong restaurant tapos nung bayaran na ay bigla ka palang mag-aambag. Nainis ako noon kay Leo pero hindi ko pinahalata. Buti na lamang at may dala akong ekstrang pera. Ang masakit pa, dapat pangbayad ko yon ng upa sa bahay. Nabawasan patuloy at wala kaming imikan habang papauwi. Napapaisip na tuloy ako kung kaya ba niyang makipagrelasyon kung hindi naman laging sapat ang pera niya. Hindi naman sa pagiging mukhang pera, pero dapat maging praktikal lamang. Sa relasyon ay gagastos at gagastos ka talaga. Part yun ng investment ninyo sa isa't isa, Papa Dudut. Kung sa panliligaw pa lamang ay mabibitin na ako kay Leo, paano pa kaya kapag naging kami na? At balang araw ay bumuo na kami ng pamilya. Kaya ba niya kaming itaguyod na mag-iina? Grabe! Bakit? Ang ganda ng kondo mo! May balkonahe pa Simple lang naman to. Pahambol pa nga. Tama na nga yung kakadungaw mo dyan sa balcony. Baka malula ka pa eh. Infer improving ang Tagalog mo. Sabi mo kasi mag-aral na akong mag-Tagalog eh. Ginawa mo talaga? Oh, ang sweet mo. Plus 5 ka sa akin for the effort. Ganon kasi talaga ang lalaki. Kapag gusto nila ang babae, nag-e-effort sila. Ilang babae na ba ang inifortan mo? Tawa lang yung sagot. Mukhang naparami po Hindi naman kasi magandang pag-usapan yung past. Future pwede. Try natin. Okay. Anong plans mo sa future? Yumaman. Baka yumaman pa lalo. Para kasi sa akin, hindi pa naman ako mayaman ngayon. Bawasan mo nga yung pagiging humble mo, Red. Kumukulo ng dugo ko Masyado ka ng perfect sa paningin ko. Turo lang kasi ng parents ko maging humble. Kailan ko kaya mamimit ang parents mo? Oh. Yan na naman tayo Puro na lang tawa kapag hindi sure isasagot no? Hindi naman. Masyado lang maaga yung mga ganyang usapan. Nanliligaw pa lang naman ako sa'yo. Marami pang pwedeng mangyari. So parang ang lagay negative ang mga susunod na mangyayari. Hindi naman negative. Realistic lang. Nakalusot ka ron. Sige, pagbibigyan ko yan. Tara sa living room. Let's watch something. Teka lang. Chill ka lang. May itatanong pa ako I hope this isn't about the future because you're making me feel uneasy. Hala, nag-English na naman. Gusto mo lang akong sumatap Let's just enjoy the night, okay? Alam mo, mas may enjoy ko kung mababawasan yung ino-overthink ko. Ano bang ino-overthink mo?
Ready ka ba sa commitment at family sa future? Kasama ako. Wait, teka lang ah. So hindi. Masyado pang maaga para pag-usapan yan, Diane. So hindi nga. Oo, siguro. Baalang araw. Someday. Yes. Baka magkaroon tayo ng family. Kasal? I don't believe in marriage. Para naman akong sinampal sa commitment issues ni Renan, Papadudut. Mayaman nga pero hanggang doon lang. May future ba ako sa kanya? I mean, pagdating siguro sa pera, secured na ang future ko. Pero paano naman yung pagkakaroon ng pamilya? Pangarap ko yon. Saka ayaw niya rin ang kasal. Hindi raw siya naniniwala doon. Ako, pangarap kong makasal balang araw at pangarap kong magsuot ng wedding gown. Gusto kong kainggitan ang kagandahan ko kapag naglalakad na ako papunta sa altar. Papadudot, gusto ko ng commitment. Pero sa mindset na meron itong si Renan, ay malabong makuha ko yon sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinubukan ko pang i-date ng medyo matagal sina Leo at Renan para lamang ma-check kung tama ba ang magiging desisyon ko. May mga napapansin pa rin akong mali sa kanila pero tolerable naman ang ibang mga yon. May umaangat, merong bumabagsak. Pero sa dulo ng score sheet ko ay meron ng lumalamang. Nakipagkita ko kay Renan sa isang coffee shop. Ready na ako noon. Naka-makeup, bago ang damit at sapatos. Ready na kasi ako sa new chapter na bubuksan ko ng mga oras na yon. At nung dumating si Renan, alam kong tama na ang desisyon ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko na kung sino ang pipiliin ko. Saan mo gustong pumunta mamaya after natin mag-coffee? Dito lang. Ha? Sure ka? Gusto mo, sa condo na lang ulit tayo. Hindi pa natin natatapos yung movie na pinanood natin last time eh. Order na lang tayo. Wag na. Okay na ako rito. Tatambay lang tayo dito, magdamag? Sandali lang naman tayo rito eh. May lakad ka ba after this? Meron sana. Pero kailangan muna nating mag-usap. Tungkol saan? Red, nakapag-decide na ako tungkol sa atin. Really? Sasagutin mo na ba ako? Teka, ginagaya mo ba ako? Tumatawa ka pag ayaw mong sumagot? Sasagot pa rin naman ako. Pero hindi yung inaasahan mo. Oh. Busted ako? Ganun ba? I'm sorry ah. Hindi lang siguro tayo match. Kasi, alam mo, sa totoo lang, ikaw naman talaga yung pangarap ko eh. Pangarap ng mga babae. Gwapo, mayaman, gentleman. Pero bakit? Pero, mas kailangan ko siguro yung lalaking may diretsong plano sa akin sa future. Oh, tawa na naman, walang maisagot. I totally get it. I guess I'm just wired a little differently regarding commitment. No worries though. We're okay. Oo, tsaka humanap ka na lang din ng babae na kaya kang sabayan sa pag-i-English mo. Mahihirapan ka lang sa akin eh. Goodbye, Diana. Bye. Tumatawag si Leo. Hello, Leo? Dayan, San ka na? Tuloy ba tayo mamayang 5 p.m.? oo naman. Huwag kang magka-cancel ha. Plinansya ko pa yung polo ko na gagamitin ko dito sa date natin eh.
Nag-abala ka pa talaga. Excited na ako makita ka eh. Ilang araw ka nang hindi nagpaparamdam sa akin. Alam mo, kinabahan talaga ako. Mabuti na lang, niyaya mo akong mag-date ngayon. Sorry may kailangan lang kasi akong pag-isipan eh. Pero ngayon ayos na ako. Nakapag-desisyon na ako. Kung ano man yung desisyon na pinag-isipan mo ng matagal, sana maging maayos yung kalabasan. Ha? Oo naman. Alam kong magiging maayos to. Pero tawagan kita mamaya after 10 minutes, okay lang? Saan ka ba? Papunta ako sa friend ko na may utang sa akin eh. Babayaran na niya yung inutang niya. Wow, nagpapautang ka na pala Hindi nga sana eh. Naawa lang ako kasi may pinagdadaanan sa pamilya. Mabuti nga, magbabayad na siya. Mababayaran ko na rin yung inutang ko sa'yo. Inutang? Yung inabunuhan mo nung last date natin. Hoy, hindi mo na kailangang bayaran yun. Share ko yun sa date natin. Hindi pwede. Ako magbabayad nun dapat. Sabi ko naman sa'yo, itatrato kita na parang reyna, di ba? Hindi man sobra yung ma-provide ko sa'yo tulad ng iba. Pero kung ano mang meron ako, ibibigay ko lahat sa'yo. Napangiti ako sa huling sinabi ni Leo Papadudut. May kapayapaan at approval sa puso ko noong narinig ko yon. Tama ang desisyon kong siya ang piliin ko. Alam kong mabuting tao siya at may pangarap. Hindi man sobra ang meron siya sa ngayon pero alam kong pagtatrabahuhan niya, hindi lang ang pangarap niya kundi ang relasyon naming dalawa. Excited na akong makasama siya sa future. Hindi ako nagmamadali dahil alam ko naman na doon din ang punta noon. Pinalipas ko pa ang ilang araw bago ko siya sinurpresa sa pagsagot ko sa kanya. Nag-date kami kung saan kami nagsimula. Kung saan ko siya unang nakilala, Papadudut. Kainis ka. Oh, bakit? Ang ganda-ganda ng polo ko tapos naka-leather shoes pa ako. Oh, ano ngayon? O tapos dinala mo lang ako dito sa fishbowlan. Ayaw mo ba? Gusto ko naman dito pero syempre ayon mo naman susuot ko. Ako rin naman Naka-floral dress pa ako tapos heels Nagreklamo ba ako? Kaya nga tayo nakasuot ng ganito kasi ipapasubo ko sa'yo yung fine dining na restaurant eh. Nox, mukhang pumaldo si kuya. Sahod ko eh. Tapos malaki yung kinita ko sa paglilinis ng helmet. Saka gusto ko talagang bumawi sa'yo. Try natin yung 5-course meal nila. May engineering kaya ron? Alam mo, parehas talaga tayo ng humor. Kanal kung kanal. Pero okay na nga ako rito. Hindi pwede. Appetizer lang siguro tong fishbowl. Tapos, tara na ha. May napanood kasi akong aircon na vlogger. Masarap daw dun sa fine dining restaurant na fineflex niya. Parang alam ko na kung saan yan. Pass na lang. Sige na naman. Tara na. Gusto kong maging galante sa'yo ngayon. Hindi na kailangan. Tipirin mo yung pera mo para sa next dates natin. At syempre, para sa pangarap mong negosyo. Ay, nakalimutan ko palang ibalita sa'yo. Meron na akong nakausap na supplier ng mga pyesa ng motor. Magkikita kami sa Sabado. Gusto mo, sama ka? Wow! Nakakatuwa ka naman. Gusto mo talagang matupad ang pangarap mo, Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, kapag pinangako ko, tutuparin ko. Lalo pa ngayon. Bakit? Anong meron ngayon? Kasi, nandyan ka na para maging inspirasyon ko. Kainis to. Kinilig ako ron Ako nga rin eh. Alam mo, kaya ka mas magandang ipunin mo na lang yung pera mo. Huwag waldas ng waldas para tuloy na ang negosyo sa susunod. Oo, para kina April Joy, Eleanor Kate, at saka kay Jessica May. Ha? Sino yung mga yan, ha? Mga chicks mo ba yan? Gusto mo, ibabad ko yung mukha mo sa mantika ni Manong Fishball? Ha? Anong chicks? Sino yung mga binanggit mong babae? Mga anak natin. Ha? Sorry, mali. Mga magiging anak natin. Kung papayagan ni Lord na
bigyan niya tayo ng 3 Maria. Ilang buwan kong pinagdasal yan sa Quiapo, ha? Ay, naku, Leo. Mahal na yata kita. Uy, Dayan, joke ba yan? Gusto mo bang gawing joke na lang, ha? Uy, wag naman. Pinagdasal ko rin yan sa Quiapo. Eh di, tayo na. Oo. At witness lahat ng nakababad na fishball sa mantika ni Manong. Walang halong pagsisisi na si Leo ang pinili ko sa dulo. Marami mga marites ang nagsasabi na hindi ako naging praktikal. Bakit daw yung walang pera ang pinili ko? Natatawa na lamang ako na akala mo ay may ambag sila sa buhay ko. Hindi nila alam kung bakit si Leo ang pinili ko, hahayaan kong gano'n na lamang. Sa ngayon, Papa Dudut, ay sobrang saya ko at sobrang payapa ng puso ko na si Leo ang kasama ko. Walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng kalinawan sa kung sino ba ang niregalo niya sa akin na makakasama ko sa panghabang buhay. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, ang inyong kapuso at ka-barangay forever. Dayan. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.